Good morning sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa sining privilege nga gihatag sa aton ni Wat nga kita maka-meditate sang iyang pulong. I'd like to read from the book of 1 John chapter 3 verse 1. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. May the Lord bless the reading of His Word. Siningat iyon, aton tunan God as our Heavenly Father. We are so privileged nga kung sa diin we have our biological family. Mayara kita sa ginikanan nga nagpadako sa aton, naghatag sa aton nga mga kinanglanon. But then we are also much blessed because ang ginhatag sa aton is not only makaupod naton, makatudlo sa aton nga pagdako. But then may ara pagid amay ako sa diin makahatag sang indi mahatag sang aton nga mga amay o kon mga iloy diri sa duta amo ang Ginoo. Talking about the God who is faithful, nga kung sa diin siya ang nagtuga sa aton. Isa sa pinakadako nga mahatag niya kini mahatag sa bisan sino nga amay o kun iloy amo ang kaluwasan nga yagin naging promesa sa aton. Talking about this kun aton na nakita bla ang 1 John chapter 3 verse 1. Gin-emphasize dira kung ano ang desires sa Ginoo sa aton. Kaya ang isa sa mga desires niya amo ang manginbahin kita sa iyang panimalay. Talking about family of God, we are not only thinking about worldly o kung sang aton niya nga pagkabuhi diri sa kalibutan. But ang luyag pagid nga i-emphasize dira amo ang kabuhi nga wala sa matapusan sa pila ka adlaw. Una nga makita naton diri, consider the blessing of God, of having God as our Father. Ang iban nga mga tao hindi na gusto nga may ara pa sila nga amay, may pirmi lang sila ginatigan o kung ginatagaan sa nga trabaho nga daw hindi lang masarangan. But then kung makita naton diri, blessing nga may ara kita sang amay nga kung sa diin nagsapupo sa aton halin sang una, even sa subong kay bisan pa sa wala sang katapusan. Paano naton mahambal nga ang amay o kun our God the Father is a blessing for us? Una-una makita naton diri, He is the source of every good and perfect gift from above. Kin-mention ina sa James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Kung imo tulokon ang imo kaugalingon subong, diin ka na subong sa imo nga pag-enjoy sang pagkabuhi. Maybe mahambal ka ti amo makugyapon, but then compare sa imo yang pagkabuhi sang una. We know nga layo na gid kung ano kita subong sa samuna. And not only that, because kung may ara pa nga isa ka butang ang usahay mahambal naton, I am very blessed because ikaw kag ako nakakilala sa Ginoo. We have that relationship with Him. At the same time, we belong to the family of God. He is not only the source of every good and perfect gift, but He provides us comfort in all our afflictions. Hindi naton ma-deny nga kita nag-aagom o kung nag-experience sa mga kabudlayan sa pagkabuhi naton. But in 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation,
that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Makita natin rin, we are not only beneficiary of this comfort, of this mercy na ginhatag sa aton si Ginoo, but God prepare us to be a blessing or even to be a comforter, a person willing to pat o kung to tap the shoulder of our fellow nga nag-agi ayhan sang circumstansya kaya nagkakinahanglan sang pagpabakod, pagpaisog, pagilanggid sa bugay sa Ginoo. What a blessing. Yes, maybe wala man kita sang talent nga mangin teacher, but then ang aton nga experience is enough to give that an encouragement to every person, even sa aton nga mga isig Kristohanon, sa aton members sa family o kung sino man dira ang mga tawo nga kinahanglan, kag kung may ara pa nga aton nga ma-share pagid, the source of all comfort and even our strength is our God Himself. Not only He provides us comfort in all our afflictions, but when needed, in love, He chastises us. Ang gugma sa Ginoo sa aton pertigay kasangkan. Not only He provided the need, yung sa diin mahambal naton financial ayhan, material ayhan, but then kung tulo ko naton dre, hasta subong wala siya nagaka-fail sa paghambal kag sa pagpakita, pagpabatyag sang mga dalag kong abutang na wala naton gina-expect sa aton nga kabuhi. That is love. Halin sa kalibutanon nga pagkabuhi, gintagaan sang kabuhi nga sa diin matarong. And that is love. Sino gid bala kita nga tagaan sa Ginoo sang kaluoy or even grace nga sa diin kita mismo ang nagahimo sa magpakasala o kun nagakabuhi sang kalibutanon nga mga butang. And yet the Lord never fail us. Kung sa diin makita naton that Jesus Christ Himself died on the cross, shed His blood for the remission of our sins. Not only that, but He has promised never to forsake us. Ang inibala nga verse in Hebrews chapter 13, verses 5 to 6, it says here, "Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself He said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?" Kung magadwell lang kita, bisan na lang sa unang verse ang inbasa natin, sa last part ng verse 5, it says here, I will never leave you nor forsake you. Tandaan naton, ang naghatag sa sining nga promise is not a person like us. Maybe na-fail kita sa iban nga mga tao nga naghatag sa aton sang promise, but this God, this Lord, this Jesus would not fail us sa kung anuman nga promise nga iya ginbilin sa aton. Ang hindi nga pag-mention niya, brother, that I will never leave you nor forsake you. Yung sa diin ang iya diri nga emphasis is luyag niya nga manginbahin siya sang kabuhi mo sa kung ano nga tinion kag sa kung ano nga butang sang imong pagkabuhi. And that is something yung sa diin luyag niya nga ibutang naton sa aton una. Yung sa diin masabat ang inang panguna o pamangkot nga kinahanglan hugid sang Ginoo. Because in everything or in every way sa pagkabuhi naton, bisan araw naton nga sunod-sunod sa mga pagpakamaayo o kung mga butang nga ginahandom naton, hindi na mangin aton una-una kung wala kita kaangtanan sa Ginoo. But then gin-mention niya there in Hebrews chapter 13, gusto niya nga mangin bahin sa kabuhi mo. That's why ginhambal niya, I will never leave you nor forsake you. And next year nga makita naton dre, God as our Heavenly Father, yet there are responsibilities for having God as our Father. Ini naman aton bahin, kagina iya to nga mga bahin. Kaya sa diin, ginpakita sa aton, ginhambal sa aton, that indeed He is our great God. Kag subong naman, ano naman niya aton bahin? Aton responsibilities sa aton nga amay. Of course, aton ganing amay, sa aton niya nga biological nga amay, of course,
ang submission, ang authority ato ni ginahatag, ang respect ginahatag naton dra. But number one nga makita naton diri in James chapter 4 verse 7, it says here, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Number one here, we must submit to God. Paano naton o diin kita mag-submit sa siningabahin nga kung sa diin mag-submit kita sa Ginoo? By submitting to His Word. Kung anong ginahambal sa pulong sa Ginoo, we should follow it. Not only nga pamatian naton, but we have to consider it. We have to follow it. And we have to live on it. Ang pulong sa Ginoo is very clear, is very transparent sa aton man nga pagkabuhi. Kung anong ginhambal niya nga hindi dapat himuon, sundo naton. Kung anong mga butang nga ginhambal niya nga himuon naton. Because we want to glorify God. We want to respect our Father, knowing that our Father deserves kasi nga submission nga luyag niya nga makita sa aton. And not only that, but by submitting to His providential workings in our lives. Paano naton mabalaan ang kabubuton sa Ginoo? Paano naton mabalaan ang sabat sa aton pangamuyo? After nga nagpangamuyo kita, we have to consult to His Word. Kag sa iyang nga pulong makita naton, mabalaan naton kung ano gid ang kabubuton niya sa aton. Talking about His provision, ang Ginoo wala nagaka-fail adlaw nga nagahatag sa kinahanglanon nato. In fact, sometimes wala na kita naga-think gani ang Ginoo naga-provide because we know nga subong pa lang adlaw, kabalo kita nga may mga nabilin pa to, may mga bagay o sila natago kita nga buwas may gamiton kita. But sometimes salimtan naton even the oxygen nga aton gina-inhale. Kaysa daw wala na naton na ginapangayo. Kay para sa aton hindi naton kinahanglanon kay ti adlaw ara naman na. But in every minute and every second sa kabuhi naton, as long nga nag-breathe kita, as long nga may oxygen nga gina-inhale kita, that is His provision. And next here, not only we must submit to God, but we must also draw near to God. In James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Paano? Anong aton himuon to draw near to God? Just an earthly father delights when his children wants to draw near to Him. Nami bilang ag-opdanay kamo, ang confidence ang bata, ara gid, kay kabalo siyang ara iamay, ara iyang iloy. Hindi lang sa tion na kinahanglanon naton, kita magapalapit sa aton nga amay. Because wala man kita nagapalapit, maybe because wala kita kinahanglanon, but every day, every second, every minute sa kabuhi naton, He is there in our side. Amo na yung Ginoo. Wala siya nagaka-fail sa pag-upod sa aton sa tarang ation. In Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Sometimes we go away from God, but never even once ang Ginoo nagpalayo sa aton. Ano na lang ay hanang matabo sa aton kung wala ang Ginoo sa aton. But then, luyag niya lang i-remind sa aton, He is always there for us. Sa aton nga pagka-unfaithful, He is still faithful. And next, makita natin we draw near to God by cleansing our hands and purifying our hearts. Ang pinaka-simple ng illustration, bladra. Once ganing ang tao o ng bata may sala, nahadlok na siya magpalapit. Especially sa person na nakabalo siya nga ina, may sala siya. And the same sa aton. It is very hard to draw near to God if you're still sinning. If you're still living in sin. If you're still in our lives kung sa diin puno sang higgo sang sala. Knowing ang Ginoo ya, hindi niya gusto nga bisan sino sa aton magkabuhi sa sala. We need to come before Him, obtaining forgiveness and then strengthening
our resolve to serve Him. How could we serve God faithfully kung hindi gani naton nalimpyong aton kaugalingon sa Ginoo? Paano kita maka-work together sa Ginoo? Paano kita maka-minister sa mga tao kung wala man naton gayet na settle ang aton man ng mga grudges sa Ginoo? So we need forgiveness. Repentance, confession of sins, and prayer. Kinanglan nato na. In Acts chapter 8 verse 22, repent therefore of your wickedness and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. You will not be an effective kind of Christian, a person in every ministry that God entrusted to you, if you never settle your heart and even your mind before the Lord. Ang luyag naton rin, we are not only learning, we are not only benefiting God's blessing, but we are also a person that will encourage others through our lives to serve the Lord, to trust in the Lord, and to work with sa Ginoo till the Lord comes. I tell you before we end, pasalamat kita. We are blessed because we have that Heavenly Father. Abyan kung wala ka pa sang kasiguraduhan that our God is your Heavenly Father, you need to come before Him. Kinanglan mo kit. You have to ask forgiveness before Him. You have to believe that He died on the cross for the cleansing of your sins. And you have to accept Him as your Lord and personal Savior. Abyan, dugay ka na ihan ng Kristohanon, but na nakita mo na ineffective ikaw sa bulaton sa Ginoo. Maybe you have to settle something for the Lord. Gamiton ka sa Ginoo. He will use you to the best that He could kung imo man itugyan ang kabuhi mo sa Ginoo. Just remember this. Ang Ginoo wala nagkaka-fail sa iyang pagkaamay sa aton. What we can do is, we need to submit, we need to draw near before Him. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this simple reminder na ginhatag mo sa amon Ginoo. Kung paano namon ma-appreciate, ma-recognize, ma-acknowledge that we are blessed because you have that God. Hindi lang Ginoo through title, but then a God Father, also din ang faithful since then. Not only sa amon nga physical na kinanglanon, but much more, Lord, sa amon nga spiritual nga needs. We pray kaya ang tagatagsa sa amon Ginoo. I-claim namon ini nga ikaw amon amay sa pagtugyan namon sa kabuhi namon sa imo, sa pag-surrender namon sa kabuhi namon sa imo. Pagkabuhi adlaw-adlaw nga Kristohanon, suno sa imo kabuton. We thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.